Mula kay PBBM hanggang COA at AMLAC, isa-isa silang binwentahan ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV na anyay wala pa ring pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-maletang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang sagot ni Duterte sa lahat ng alegasyon, malinis ang kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingay ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy ang nauna niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo. Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ang kanyang bagong request. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad or may money laundering na kaagad. Umabot sa 6.7 billion pesos ang na-flag transactions based sa report ng AMLAC. 3.7 billion pesos ay sa accounts ng bise at 2.9 billion pesos naman sa kanyang asawa. May tugon din si Poa nang tanungin kung kilala ba ni VP Sara si businessman Samuel Uy, ang inakusahang drug lord umano ni Trillanes na nagbigay raw ng milyong-milyong pera sa bise. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. It's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. As to the allegation of him being a drug lord, that's merely an allegation, no? So we shouldn't conclude anything out of that. Wala rin daw sa impeachment complaints ang ilang alegasyong nilabas sa House deliberations. We're not naive, di ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints. Una, ang hamon ng defense team ni VP Duterte, pagbotohan na ng komite ang impeachment complaints dahil kumpiyansa naman daw sila na mananalo sila kung maiakyat man sa Senado ang impeachment case. Sabi pa ng defense team, we are not here to lose.